Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Sa Philippine mythology, maraming nakakatakot na nilalang, pero iisa lang ang kayang maghiwalay ng katawan at magpalipad ng kalahati nito sa gabi. Ang manananggal ay inilarawan bilang isang magandang babae na kayang putulin ang itaas na bahagi ng katawan nito upang lumipad sa gabi. Gamit ang malalaking pakpak na parang sa paniki. Gamit ito at ang kanyang kakayahang mangbiktima ng mga buntis na babaeng natutulog sa kanilang mga tahanan. Ako nga pala si Tito Darbs. Mga kwento tungkol sa ating masagana at kamangha-manghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Kaya ilabas nyo na ang mga pinakamatatapang ninyo na banayad whiskey para may mahiraman kayo ng tapang kapag kayo ay di inaasahang maihi sa gitna ng ating kwentuhan. Kagaya ng kahit anong nilalang ng dilim, nakakamatay ang sikat ng araw sa manananggal kapag nasaan niyo siyang halimaw. Kung maghihiwalay pa rin ang kanyang dalawang bahagi sa pagdating ng bukang liwayway, siya ay mapupuksa. Ayon sa alamat, para sirain ang manananggal, dapat hanapin ang ibabang bahagi ng katawan na iniiwan niya tuwing gabi ng kanyang pangangaso. Pagkatapos ay ilalagay ang asin, abo at bawang sa nakalantad na laman upang maiwasan ang muling pagsasama ng halimaw at gawin itong mahina sa sikat ng araw. Sinasabing ang maliliit na lalagyan ng asin, abo at hilaw na bigas at ang amoy ng nasusunog na goma ay nakakapigil sa manananggal na lumapit sa bahay ng isang tao. Upang kumain, pumipili ang manananggal ng isang lugar na malayo sa iba kung saan iiwan niya ang kanyang ibabang katawan habang nangangaso siya sa gabi. Kapag humiwalay siya sa kanyang ibabang bahagi ng katawan, doon niya nakukuha ang kanyang kakayahang lumipad. Pagkatapos ay umaalis na siya upang hanapin ang mga bahay kung saan nakatira ang mga buntis. Kapag nakapili na ng angkop na biktima, bumababa ang manananggal sa bahay at ipinapasok ang kanyang dila sa bubong. Mahaba, walang laman, at lubhang nababanat ang dila. Ginagamit niya ito para butasan ang matris ng natutulog na babae at sipsipin ang sanggol. Sa ibang pagkakataon, binibighanin niya ang mga lalaki sa kanyang kagandahan at inilalapit sila sa isang pribadong lugar bago sila paslangin bago kainin. Karaniwan niyang kinakain ay ang lamang loob tulad ng puso, bituka at atay. Yummy! Isipin mo ito, isang maganda at mapagpakumbabang babae sa araw. Siya ay maaaring ang iyong kapitbahay, ang palakaibigang tindera sa palengke, o isang tahimik na babaeng nakatira sa kabilang kalye. Normal ang kanyang buhay na walang kahirapang nakikibagay sa komunidad. Ngunit habang dumidilim at nagbibigay ng pilak na liwanag ang buwan, nagsisimula ang isang nakakatakot na pagbabago. Ito ang dalawahang katangian ng manananggal. Isang nilalang na ang pangalan ay nagmula sa salitang Tagalog na tanggal, na nangangahulugang alisin o hiwalayin. At iyan mismo ang kanyang ginagawa. Sa kalaliman ng gabi, naghahanap ang manananggal ng tahimik na lugar, kadalasan sa isang tahimik na kakahuyan ng mga puno ng saging. Papahiran niya ang kanyang katawan ng mahiwagang langis na mabaho habang bumubulong ng sinaunang mga orasyon. Pagkatapos, nagsisimula na ang tunay na nakakatakot na bahagi. Dahan-dahang, hindi natural, humihiwalay ang kanyang katawan mula sa kanyang ibabang bahagi. Ang itaas na bahagi ay tumutubo ng napakalaking pakpak na parang pakpak ng paniki at sa isang nakakatakot na sigaw, lumilipad ito sa kalangitan, iniwan ang kanyang mga binti na nakatayo ng walang galaw sa lupa. Ang di pangkaraniwan na paghahati na ito ang nagiging natatanging katangian ng manananggal at ang pinakakakilakilabot na parte ng transformasyon nito. Kaya, bakit niya ginagawa ito? Ano ang nagtutulak sa gabi-gabing pagbabagong ito? Ang manananggal ay isang uri ng aswang, isang mas malawak na kategorya ng mga ghoul, mangkukulam at halimaw sa mitolohiyang Pilipino. Pinapatakbo siya ng walang tigil na gutom sa laman ng tao, lalo na sa puso ng mga fetus. Ang mga buntis ang kanyang pangunahing target. Sa kanyang mga pandama na hindi pangkaraniwan, kaya niyang matukoy ang isang sanggol sa sinapupunan mula sa itaas. Tahimik siyang babagsak sa bubong ng isang bahay
ang kanyang mahaba at parang sinulid na dila ay nakalawit pababa sa isang maliit na bitak o butas sa kisame. Ang dila na kayang kumapit at matalas ay hinahanap ang tiyan ng natutulog na ina upang kainin ang sanggol na hindi pa isinisilang. Ang nakakatakot na larawang ito ay nagbigay sindak sa mga imahinasyon ng mga kabataang Pilipino sa loob ng maraming henerasyon. Upang protektahan ang kanilang sarili, maglalagay ang mga tao ng mga palayok ng abo, asin o dinurog na bawang sa paligid ng kanilang mga bahay, lalo na malapit sa mga bintana at pinto. Ang mga sangkap na ito ay pinaniniwala ang nakakasuka sa manananggal na nagtataboy sa kanya at nagpapanatili sa kanya sa malayo. Ang matutulis na kawayang nakaturo sa kalangitan mula sa bubong ay karaniwan ding panangga na nilalayon na tusukin ng nilalang kung susubok siyang lumapag. Pero paano naman ang ibabang bahagi ng kanyang katawan na naiwang mahina sa lupa? Ito ang kanyang kahinaan. Ang paghahanap sa mga inabandunang binti ang susi para talunin ang manananggal. Kung may matapang na kaluluwa na makakahanap ng kanyang ibabang bahagi ng katawan, maaari nilang budburan ng asin, durog na bawang o abo ang nakalantad na laman. Ito ang pumipigil sa muling pagkakabit ng itaas na bahagi. Kapag sumikat ang araw, ang naghiwalay na manananggal na hindi na muling mabuo, masisinagan siya ng sikat ng araw at mamamatay. Magiging abo at alabok na lamang. Ang alamat ng manananggal ay hindi lang simpleng nakakatakot na kwento. Ito ay malalim na nakaukit sa kultural na katauhan ng Pilipinas. Sinasabi ng mga folklorist na ang mga kwentong ito ay nagsilbing babala. Tinuruan nila ang mga bata na huwag maglakad-lakad mag-isa sa gabi at pinaalalahanan ang mga komunidad na magtulungan. Ang kwento ng isang halimaw na nagtatago sa harap ng maraming tao bilang isang magandang babae ay tumutugon din sa mga alalahanin tungkol sa pagtataksil at sa ideya na ang kasamaan ay maaaring magsuot ng pamilyar at pinagkakatiwalaang mukha. Sa maraming lugar sa probinsya, ang mga kwento tungkol sa pagkakita sa manananggal ay patuloy na ibinabahagi na may halo ng takot at pagkamangha. Ang hindi maipaliwanag na ingay sa bubong sa gabi, ang kakaibang pag-uugali ng isang kapitbahay, o ang biglang pagkakasakit sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring ibulong na gawa ng isang manananggal. Ang mga kwentong ito ay ipinapasa mula sa mga lolo at lola patungo sa kanilang mga apo. Nagbabago sa bawat pagkukwento ngunit palaging nananatili ang kanilang pangunahing takot. Ang nilalang ay kumakatawan sa isang pangunahing takot, ang paglabag sa tahanan at ang banta sa mga hindi pa isinisilang, ang pinakamahina sa ating lahat. Ang hitsura ng manananggal ay kasing nakakatakot ng kanyang mga ginagawa. Bagaman madalas na inilalarawan ang kanyang anyong tao bilang maganda, ang kanyang kalahating halimaw ay parang banggawa sa mga bangungot. Sa kanyang magulong buhok, matalas at namumulang mga mata, pangil at matatalim na kuko, siya ay isang imahe ng dalisay na katatakutan. Ang tunog ng kanyang mga pakpak ay madalas na inilalarawan bilang isang natatanging tik-tik-tik o wak-wak na tunog. Sinasabi ng alamat na kapag malakas ang tunog, malayo ang manananggal. Ngunit kapag humina at naging malambot, nasa itaas mo na siya, isang matalinong paraan para mapatulog ang kanyang mga biktima sa maling pakiramdam ng seguridad. Ang sikat na halimaw na ito ay lumampas na sa tradisyon at naging bahagi na ng kultura ng Pilipinas. Siya ay kadalasang nagiging isang pangunahing tauhan sa mga pelikulang katatakutan, palabas na serye sa telebisyon at mga lokal na comics. Bawat bagong adaptasyon ay nagdaragdag ng isang bagong bahagi sa kanyang alamat. Minsan ay inilalarawan siya bilang isang anti-hero, sinumpa at hindi nais, habang ang iba naman ay nakatuon sa kanyang pagiging halimaw. Ang patuloy na pagbabagong ito ang nagpapanatiling may kaugnayan ng manananggal, tinitiyak na malalaman ng mga bagong henerasyon ang kanyang pangalan at matatakot sa tunog ng mga pakpak sa gabi. Pero bakit napakatagal ng bisa ng partikular na alamat na ito kumpara sa iba? Marahil ito ang napakalaking pagbabago sa kanyang katawan. Ang ideya ng katawang nahahati sa dalawa ay nakakagambala sa kalooban.
O baka naman ito ang psikolohikal na takot sa isang maninila na kamukhang kamukha natin. Ang manananggal ay sumasalamin sa takot sa mga bagay na hindi natin nalalaman, halimbawa ang halimaw na kapitbahay. Siya ay isang malinaw na paalala na ang panlabas na anyo ay maaring mapanlinlang at na ang kadiliman ay maaring nagtatago sa ilalim ng pinakamagagandang panlabas. Binibigyang diin din ng kwento ang malalim na paggalang sa pagiging ina at ang kabanalan ng buhay sa kulturang Pilipino. Ang partikular na pagkasabik ng manananggal sa mga hindi pa isinisilang na bata ay nagiging kaaway siya ng mismong paglikha, isang pagbaluktot ng prinsipyo ng pagbibigay buhay na pagkababae. Ang kanyang kwento ay nagpapatibay sa kahalagahan ng pagprotekta sa pamilya at komunidad, isang pangunahing halaga sa Pilipinas. Kaya, sa susunod na mapunta ka sa ilalim ng bilog na buwan, makinig ng mabuti. Kung may marinig kang mahinang tunog ng paglipad na tila humihina habang papalapit, baka gusto mong suriin ang iyong supply ng bawang. Ang alamat ng manananggal ay higit pa sa isang kwentong bayan. Ito ay isang buhay na bahagi ng kasaysayang pangkultura, isang nakakakilabot na salaysay ng kagandahan at takot na patuloy na nakabibighani at nakakakilabot sa lahat ng nakakarinig nito. Ito ay isang makapangyarihang kwento na nagpapaalala sa atin na minsan, ang pinakanakakatakot na mga halimaw ay ang mga naglalakad sa gitna natin sa araw. Hanggang sa muli mga kaibigan, ako ay humihingi ng paumanhin kung kailanganin mo ng kasama sa pagpunta sa Casillas mamaya. Pero gayon paman, hit the subscribe button, like and share sa mga kakilala. Ako nga pala si Tito Darbs. Mga kwento tungkol sa ating masagana at kamanghamanghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Hanggang sa muli, mga kaibigan.